So ito, pag-aasahin nyo, ito lang, gamit lang kayo ng ito, grinding compound, clover compound yan. Pag-aasahin nyo, pagka may ano, ayan, paikutin nyo lang yan, tapos lalagyan nyo ng clover compound yan, tapos ipapaikutin nyo yan, yan lang, para mahasa siya, para yung valve seat yan, para nakalapat siya. Ganun lang pag maghahasa kayo ng to valvula kapag may singaw. Tapos testingin nyo ulit, kabit nyo ulit yung valve spring, tapos ano, check nyo kung may singaw pa rin. Pag wala na, okay na yun. Lagay muna natin yung valve seal, kabilaan yan, paligid sa kabila. Press na lang siya na ganyan. Kaya ganun to sa kabila. So yun, ganyan lang. Lalagay ng valve seal. Ang kabilaan. Then gagamit tayo nito para ibalik natin yung ito, yung valve spring, tsaka may lock yan, and ayan, tapos lalagyan nyo ng ano, basahan doon sa ilalim, sa may tukod nyo ron, sa may doon sa may valve. So ito yung pang pe-press natin dyan. Ayan, pa-press natin sa lock, pang pulse na to. Lalagay lang natin yung ito yung lock nya. Yan, kasi ipipress lang natin yan dyan para mag lock na siya. Pag nag lock na, okay na yun. Pag ganyan nyo lang basahan sa ilalim, doon sa tapat ng valve, tukuran nyo para hindi siya lumabog. Tapos ngayon ipipress natin para mag lock siya. Ito na, i-lock na. Ayan, nag lock na siya. Ayan. Ito na yung valve niya. Yan, check natin kung may singaw pa. Lagyan natin ng gasolina rito sa may exhaust. So ayan, meron pa rin siyang singaw. Ayan, basa, tumagas yung gasolina. Nakasaan ulit natin to. Ayan, lumusot yung gasolina, kaya hasain natin. So ayan, okay na yan. Lalapat pa yan habang ginagamit. Ayan, okay na. Yung exhaust naman na ilalagay natin. Ayan, okay na. Ibalik na rin natin. Ayan, itong valve lock na yan, hindi yan papasok kung mali yung, kung baliktad yung salpak, hindi siya papasok. Ayan, kasi medyo makapal yung nasa taas, manipis yung nasa baba. So ito, nalagyan na natin yung camshaft, then lalagyan natin itong rocker arm. Ito yung mahabang pin, doon yan sa may exhaust dito. Sa exhaust. Tapos itong maigsi dito sa intake. Yan, dito sa intake yung maigsi. Then yung rocker arm, kahit naman magkabaliktaran na, same lang yan, parehas lang, walang problema kahit magkabaliktad. Isalpak na natin itong pin dito. Yan,
Tapos lagyan natin yung rocker arm. So ito na, ibalik na natin yung rocker arm. Yan, ibalik na natin. Tapos ibalik na natin yung itong guide nya, stopper. Yan, dali lang naman yan. Yan. Yan, ganyan yan. So yun, okay na. Ibalik na natin. Yan. Salpak na natin doon. So ito yung sasalpak nating block. Bagong rebore to. Yan. Halos hindi nagamit. So ano na siya, 0.50 na siya. Bagong rebore, dito natin sasalpak. Yung isang block, ayun, hindi na natin sinausok. Ang remedyo doon, rebore o kaya palit block. Din ito naman, ano lang to, yung pinagpalitan lang, nag-refresh lang. Kaya ito na lang sasalpak natin. Lalagay muna natin yung piston dito. Ito, may intake siya. Sa ibabaw yung may IN. So intake, exhaust. Yan, mabigyan yung position niya. May video naman na tayo nito kung walang nakalagay na intake tsaka exhaust. Meron naman tayong video dyan na kung paano natin malalaman kung intake o exhaust yung ito, sa ibabaw at sa ilalim, kung saan yung intake at saan yung exhaust ng piston. Ito, lalagay natin yung pin, tas yung lock. Yan. So ito, naikasana natin yung piston, then yung gasket nya. Yan, okay naman, original pa siya. Tapos hindi na natin papalitan, total buong buo pa naman siya. Kung local landing ipapalit natin, pangit kasi yung local. Ito na lang din yung gagamitin natin, pwede naman. Sasalpakan natin yung block. So ito, lalangisan natin yung liner para pag pinasok hindi siya maganit. So ayan, nasalpak na natin. Then lalagyan natin ng gasket, head gasket. Lagyan natin yung chain guide. Then yung head gasket, kasi manipis na yung head gasket nito, kaya palitan natin ng bago. Lagyan natin yung cylinder head. Yan. Yan, may dowel pin yan. Ito, isang dowel pin dito sa ibabaw, tapos isa rito sa may ito dito sa baba. May dalawang dowel pin yan.
Then unahin natin itong dalawang bolt. Yan, higpitan muna natin itong dalawa. So yan, silagay na rin natin itong 4 na bolt dito bago natin ilagay yung timing chain, yung timing gear. Pag mag-iigpit kayo guys, ganito lang, pa-cross, pag ganun, tapos pag ganun, para sabay-sabay lumapit. Ayan, ganun para pa-cross lagi. So yan, ilagay na natin yung timing gear. Tatapat nyo lang siya na ganyan, tatapat nyo, tapos ayan, tensioner, para di baling nakataas ng konti na ganyan, huwag lang masyado nakababa na ganyan. Tapos tatapat nyo lang din dito, gaya ng binaklas natin. Ayan o, yung letter T. Ayan, kita nyo na merong timing mark, letter T. Ayan, nakatapat siya dyan, sabihin nakatap dead center na tayo. Pwede na natin ikabit yung cam gear. So ito guys, naikabit na natin yung ayan, yung lagyan na lang natin ang tensioner. Ito yung tensioner, tanggalin lang natin itong tanggalin natin itong yan, kasi re-release natin yan. Lang pihitin nyo lang yan dyan. Gamit yan ng ganito ay matulis. Yan, para pihitin nyo pa kanan para lumubog yun. Ito. Yan. 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 Palubugin nyo lang yan. Tapos yan. Okay na. Yan. Tapos ilalagay na natin doon. May gasket din yan. Ito, meron din siyang gasket. So, lagay natin dito. Yan, ikita na natin. Pag naigpitan na natin yan, pag naigpitan natin doon tornilyo, release natin yung itong yan, yung tensioner. Dito na lang na release yan. Ayun, okay na, tigas na, no? So yun, okay na, ikabit na natin yung takip nito, carburetor, kasi adjust natin yung tamang valve clearance. Mag-adjust na tayo ng valve clearance, tapos carburetor ikakabit, air cleaner, tinanggal natin air cleaner dito. Yan, ito yung tornilyo dito.
Ito, ngayon natin dito, kakabit natin yan. Ayan. So yun, okay na.